kids! You're early today! Where are you going, Art? Oh, I'm on my way to school. Will you come with me? Yes! Great! Oh, I heard that there's a special event in school today. I don't know what it is though. Art! Whoa! Kids! It's Joey! Kamusta mga bata? Hi, Joey! Joey, so what's up? Art, mga bata, huwag muna kayong magsasalita ng English. Huh? Why? Dapat magsalita tayo sa ating wikang pambansa. Gamitin natin ang wikang Filipino. At dapat lamang ay mahalin natin ang ating sariling wika, Art. Of course, Joey. But what's going on? Kasi nga 'di ba, mayroon tayong dapat na ipagdiwang. Ipagdiwang? Celebrate? Is it related to our school activity? Tama 'yon. Pero ipinagdiriwang man natin o hindi ang wikang pambansa, dapat sanayin natin na tayo ay magsalita ng Filipino. Ah, yun naman pala. Sige, Joey, sisikapin kong gamitin rin ang Filipino. Ang galing! Mga bata, sasamahan niyo ba kami? Opo! Samahan nyo kami na magsalita gamit ang Filipino. Ipagdiwang natin ang ating wikang pambansa. Tama, ang wikang Filipino. Teka lang, Joey. Bakit ba natin ipagdiriwang ang wikang Filipino? Syempre Art, dapat ipagmalaki natin ang wikang Filipino. Yan kasi ang salita nating Filipino. Syempre, ipinagmamalaki natin na tayo ay mga Filipino. Oo nga, ipinagmamalaki ko na ako ay isang Pilipino. Pero alam mo ba Art, na bukod sa Filipino, marami pang ibang wika at dialekto ang ginagamit natin sa ating bansa. Talaga, Joey? Hindi ba nga sa araling panlipunan natin ay napag-aralan natin yon? Tama! Naalala ko na. Marami sa atin ay gumagamit ng English. Tama, tulad ni Ate DJ. Tayo rin naman Pero ang mga Ilocano, Bicolano, Bisaya, at kung saan-saan pang probinsya ay may iba't ibang dialekto. Oh, sa bahay kasi namin ay English at Filipino lang ang ginagamit. Pero dapat masanayan natin na gamitin ang wikang Filipino sapagkat tayo ay mga Pilipino. Pero kahit ano pa ang wika o dialekto na ating ginagamit, syempre ipinagmamalaki natin na tayo ay mga Filipino. Ako ay Pilipino. Ako rin Art, ako ay Filipino. Pero may espesyal na okasyon na ipinagdiriwang ang wikang Filipino. Yung gagawin natin sa school? Paaralan Art. Sa ating paaralan. Ang saya naman. Ipagdiriwang natin ang buwan ng wikang Filipino. Tama, ang Filipino kasi ay ang ating pambansang wika, di ba? Yes! Ay, oo Art! Sa pagdiriwang ng ating wikang pambansa, ipinagdiriwang rin natin ang ating pagka-Filipino. Nakaka-excite! Art? Ay, ano nga ang Filipino ng salitang excite? Naku Art, mamaya mo na isipin yan. Bilisan na natin. Naku, oo nga, baka mahuli pa tayo. Tara na! Sige, mga bata, samahan nyo kami ha. Ipagdiriwang natin ang ating wikang pambansa. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Ang
bawat pagkain siguradong may kwento. Lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Nasasabik! Ha? Ano yun, Art? Nasasabik! Yun ang Filipino ng excited! Ay, oo nga, Art. Nasasabik. Nasasabik na ako! Oo nga, ako rin eh. Kasi naman, malapit na magsimula ang mga gagawin para sa programa. Joey, ano-ano ba ang mga gagawin mamaya? Mamaya, dahil pinagdiriwang natin ang wikang Filipino, magkakaroon ng pagbasa ng tula, sabayang pagbigkas, at kung ano-ano pa. Oh, ang galing naman! Pwede rin ba akong sumali? Kaso, hindi ako masyadong magaling sa pagsasalita ng Pilipino. Marami ka naman pwedeng salihan, Art. Mayroon pang ang laro na kailangan magsalin ng salita. Anong magsalin? Translate. Oh, ibig sabihin, sasabihin sa English, tapos gagawing Filipino? Oo, Art. Alam mo kasi, ang pagdiriwang ng buwan ng wika ay hindi lang naman dahil ipinagdiriwang natin ang wikang Filipino lamang. Ipinagdiriwang rin natin kung paanong ipinagmamalaki natin na tayo ay Filipino. Oo nga, Joey! Bilang Filipino, magaling tayo sa pagsasalita ng iba't ibang wika tulad ng Filipino at English. Naku, pero ako, minsan mas nahihirapan pa akong magsalita ng Filipino. Ibig bang sabihin nun ay hindi ako Pilipino? Mukhang hindi naman ganun yun, Art. Baka talaga lang hirap ka na magsalita ng Filipino. Art, Joey! Mel! Aba, Mel! Ang pogi mo naman! Salamat! Ang ganda naman ng suot mo. Barong ang tawag dyan, di ba? Oo, Art. Ito ay barong. Ito ang pambansang kasuotan nating mga Filipino. May sasalihan kasi akong patimpalak. Wow! Patimpalak? Contest yun, Art. Tama, contest sa English. Sasali ako sa Batang Makata. Yun bang gagawa ng tula pagkatapos itatanghal sa harap ng mga tao. Oo, parang si Francisco Balagtas. Oo nga, Joey. Tutula ako na parang si Francisco Balagtas. Ha? Ano? Ay, Art, si Francisco Balagtas o Francisco Baltazar ay isang kilalang poet o makata. Siya ay sumusulat ng mga tula. Ah, ang galing naman nun, Mel. May nagturo naman sa akin, Art. Mukhang kilala ko yan, Mel. Tama ka dun, Joey. Teka, parang hindi ko kayo nasusundan. Si Ate Delay. Oo, si Ate Deleng nga. Sino si Ate Delay? Kaibigan siya ni Ate DJ, Art. Nag-aaral siya ng malikaing pagsusulat sa Filipino. Magaling siya sumulat ng tula, sanaysay, at mga kwento. Tama. Siya ba ang nagturo sa'yo, Mel? Siya nga. Kaya nga nakagawa ko ng tula na itatanghal ko mamaya. Mel, gusto ko siyang makilala. Baka mabigyan rin niya ako ng tips upang lalong matuto ng Filipino. Mukhang gusto kong matutong sumulat ng essay. Sanaysay Art. Ah, sanaysay. Yun ba ang essay? Oo, Art. Naku, tamang-tama. Pupunta nga ako ngayon sa kanya eh. Magpa-practice kami ng tula bago sumali sa patimpalak. Sama ako, Mel. Siyempre, ako rin. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email
sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Mga bata, nandito na tayo sa labas ng silid-aralan. Dito natin makikita si Ate Delay. Ay, teka, nasan sila Art? Joey, Art, aba, nakabarong din kayo. Siyempre, Mel. Dahil pinagdiriwang natin ngayon ang wikang Pilipino, dapat lang na nakasuot din kami ng barong. Oh, tara, Art, Joey, tawagin na natin si Ate Delay. Mga bata, tulungan nyo kami. Tawagin natin si Ate Delay. Sabihin natin, Ate Delay! Ate Delay! Ulitin natin mga bata, lakasan pa natin. Ate Delay! Uy, Mel, kamusta? Ate Delay! Mabuti naman po. Kasama ko po ang mga kaibigan ko. Ito po si Art at si Joey. Ah, sila pala yung mga kinukwento mo sa akin nung isang araw. Kumusta kayo? Mabuti naman po, Ate Delay. O ano, Mel, mag-practice na tayo? Ay, Ate Delay, bago po tayo mag-practice, pwede daw po ba kayo tanungin ni Art? O, ano yun, Art? Ah, Ate Delay, hindi po kasi ako masyadong magaling sa Filipino. Alam niyo po, sumusulat po kasi ako ng mga essays at kwento, pero English po ang ginagamit ko. Ah, Art, ano ka ba? Madali lang naman ang Filipino. Tulad ng English, kailangan mo tong sanaying mabuti. Halimbawa, pwede kang magsimula sa mga salita na bubuo ng pangungusap. Tapos, yung mga pangungusap, kapag pinagsama-sama mo, gagawa sila ng talata. Oh, kahit po sa pagsusulat ng kwento, magagamit ko po yung mga tips niyo, Ate Delay. Oo naman, Art, tama ka dyan. Ate Delay, tungkol po saan ang tula ninyo ni Mel? Ah, ang tula na ginawa namin ni Melt ay tungkol sa alaga niyang aso na si Melo. Oh, mahirap po bang gumawa ng tula, Ate Delay? Tanungin natin si Mel kung nahirapan ba siya. Mukhang hindi naman po masyado. Magaling kasi magturo si Ate Delay. Ang una niyang itinuro ay mag-isip muna ako ng paksa. Tama, mag-isip muna ng paksa. Tapos, humanap ng salitang magkakatugma. Siyempre, kailangan alamin mo kung ilan ang pantig na kailangan sa bawat linya ng tula na ginagawa mo. Pero sa tulang ginawa namin ni Melt, hindi na namin kinailangang magbilang ng pantig. Aba, magagamit ko rin po ang tips niyo sa pagsusulat ko ng kwento. Oo nga, Art. Pero, syempre sa'yo, sa paggawa mo ng kwento, di mo na kailangang magbilang ng pantig. Kailangan, umisip ka muna ng paksa, tapos gagawa ka ng katawan ng kwento mo. Ah, Ate Delay, teka po, ano nga po pala ang pantig? Kanina ko pa po kasi naririnig yun. Syllable yun, Art. Tama, Joey. Syllable. Ah, Milk, saan nga ulit tungkol yung tula mo? Ha? Tungkol yun sa alaga kong aso, si Melo. Naku, Mel, napansin ko, mukhang malapit na ang oras ng patimpalak. Kailangan mo na magsanay. Oo nga, Milk. Ano, Melt, handa ka na? Handa na po. Ay, teka, mas okay kung aayusin ka lang po muna yung itsura ko. Teka lang po, ha? Sige, Mel, good luck. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada.
Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet, and everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Nandito na ako ulit. Aba, Mel, mas lalo ka naging gwapo ah. Salamat, Art. Magsanay ka na, Mel. Sige, Mel, papakinggan ka namin. Sige po. Game. Ang aso kong si Melo. Ang aso kong si Melo, makulit at masigla. Sa bahay ay tumatahol na parang kumakanta. Sa labas ay tumatakbo ng mabilis na mabilis. Sa parke kapag nawili ay ayaw nang umalis. Si Melo ay mahilig kumain at matulog kahit papaminsay sa kama nahuhulog. Mahilig maligo, mahilig sa tao. Ang aso kong si Melo magiliw sa bisita, kaya naman walang takot sa kanya. Laging nagpapayakap at nagpapalambing, ang aso kong si Melo mahalaga sa akin. Ang galing, Mel! Ang galing mo naman, Mel. Ate Deloy, Oh, ano yun? salamat po sa tulong niyo. Walang anuman, Mel. Salamat din po. Ang dami ko pong natutunan sa inyo. Salamat po. Walang anuman. Oh, paano? Kailangan ko nang umalis. May klase pa kasi ako eh. Kita-kita na lang tayo sa susunod, okay? Okay po. Bye! Ingat po. Bye din sa inyo, kids! Laging nagpapayakap at nagpapalambing, ang aso kong si Melo mahalaga sa akin. Ang galing mo, Mel. Congratulations! Joey, ano ang congratulations sa Filipino? Ay, oo nga, no. Pagbati! Binabati ka namin, Mel. Salamat sa inyo at salamat din kay Ate Delay na nagturo sa akin. Naku, sana makita natin siya ulit kasi magpapaturo pa akong sumulat ng kwento. Ako rin. Gusto ko rin magpaturo. Ang saya ng programa, di ba? Dapat tayong magsanay na magsalita ng ating wikang pambansa. Tama, gagawin ko yan para maging magaling rin ako sa pagsasalita ng Filipino. Maganda lang siguro kung matuto rin tayo ng iba't ibang dialekto sa mga probinsya ng Pilipinas. Tama kayo! Ang galing! Alam nyo, Ano yun, Mel? pinagmamalaki ko talaga na ako ay Filipino. Aba, ako rin! At ako rin! Tayong lahat ay Filipino! Balik na tayo dun sa mga programa. Hanapin natin si PJ at Ate DJ. Ay, oo nga. Balita ko, sasayaw ng tinikling si PJ. Talaga? Gusto kong makita yun! Tara, Ako dito din. tayo. Tara! When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters.